Do you want to get back to your room now? Tanong ni Elias sabay kuha ng tuwala sa lounge chair. Na makalapit sa kanya, ito rin ang nagtuyo sa katawan ng dalaga. Ngunit di maiwasan ni Elias mag-init habang marahan niyang hinahagod ang kahubdan ng kanyang magiging asawa. Nang babaling sa kanya si Glyza, nagtamang kanilang mga mata. Masuyong tumitig sa kanyang lalaki. Unti-unti si Glyza ang napapikit nang unti-unting lumapat ang labi ni Elias sa kanyang labi. Nagpatianot siya. Gusto niya yun at wala siyang planong tumanggi. Kahit nang marahan siyang buhatin ni Elias, hindi na siya nagpakita pa ng pagtutol. Hinayaan ang sariling magpatangay sa halik nito. Kahit nang makapasok ng silid, nagpatuloy sila. Tila uhaw na uhaw. Namalayan na lang ni Glyza, nasa loob na sila ng banyo. Glyza, si Elias na nagpadaostos ng labi sa kanyang leeg. Tila lalo nag-aalab ang nag-iinit na damdamin ni Glyza. Naglikot naman ang kamay ng lalaki at marahan, masuyot ang humaplos sa kanyang katawan. Larong nabuhay ang init sa dugo ni Glyza. Let's do it, please. Wala siyang pakialam anong sasabihin ni Elias sa kanya. Basta't alam niya kailangan ng lalaking yun ngayong gabi. Di umamik si Elias pero sapat na ang pagkalas nito sa tali ng bikini ni Glyza bilang tugon. Ang lumipas na gabi kanina lamang. Inangkin nila to na parang sa kanila lamang umiinog ang mundo. Nakailang rounds nga ba sila kagabi? Di rin niya mabilang. Kundi pa siya nagreklamong masakit ang balakang niya, mukhang wala siyang balak tigilan ni Elias. Nang tumagilid siya na higa, naramdaman pa niya ang paghigpit ng kamay na nakapulupot sa bewang niya. Good morning! Kilintilan siya ng halik ni Elias sa kanyang balikat. Sa ilalim ng kumot, wala pa rin siyang saplot. Good morning too! Kanina ka pa ba gising? Marahang tumango ang lalaki. Lalong pinagdikit ang kanilang katawan. What do you want for breakfast? Di maiwasan ni Glyza ang pag-iinit ng pisngi. Agad inilayo ang mukha sa lalaki. Can I have toasted bread and glass of hot chocolate? Kiniskis ni Elias ang tungki ng ilong sa ilong nito. Anything that you wish will be granted. Di naman napigil ni Glyza ang lihim na mapangiti. Di niya mawaring ulit tila nag-uumapaw ang ligaya sa kanyang puso. Sige na, ang landi mo. Mauna ka na sa kusina at susunod ako. Alright. Muli siya kilintilan ni Elias ng ngiti sa kanyang labi bago tuluyang bumangon ng kama. Nang tuluyang nakaalis ang lalaki, tuluyang umalpas ang matamis ng ngiti sa labi ni Glyza. Dala niya ang ngiting yon hanggang matapos maligo. Napili niya isuot ang pulang bestida kahit wala naman siyang pupuntahan. Nagpahit siya ng lip tint sa labi. Di niya rin nalimot magwisik ng pabango bago lumabas ng silid at tunguhin ang kusina. Pagpasok pa lang agad niyang nakuha ang atensyon ni Elias. Come on, food is ready. May iba ka pa bang gusto? Agad siyang umiling. Wala na, kailangan ko mag-diet. Di mo na kailangan mag-diet, you're already sexy. Hanggang ngayon kasi mukha siyang busog. Kailangan kong pumunta sa gym. Napabuntong hininga si Elias. If that's what you want. By the way, your dad called. Nagtatanong siya bakit di pa raw tayo umuwi. You mean, mabuti pa nga siguro ihatid mo na kami sa bahay para masabi mo na rin sa kanya kung kailan kayo mamamanhikan. Pumapayag ka na ulit? Tingin mo ba hindi? Bumigay na nga ako kagabi, tingin mo hindi pa rin. Natigil si Glyza nang bigla siyang akapin ni Elias. Thank you so much. Tila muling umabaw ang ligaya sa puso ni Glyza. Masaya siya makita ang reaksyon ng lalaki. Upo ka na nga doon, kain na tayo. Thank you ulit. Ginawaran siya ni Elias ng halik sa pisngi bago nito tinungong upo ang katapat niya. Kaupo lang ng lalaki nang marinig nilang pagtawag. Elias? Elias, where are you? Naging dahilan yon para pareho silang mapatingin sa pinto ng dining area. Ilang sandali pumasok ang isang babae na kasuot ng pulang bestida, tinernohan ng pulang heels. Balingkinita ng katawan at kitang-kitang balat nitong maputi. Bagay na bagay sa balat ang suot niyang pula. Di man naiwasan ni Glyza ang mapatingin sa sarili. Pareho sila ng kurin ng damit. Sa estilo lang nagkaiba. Siya naka-off-shoulder samantala ang babae naka-halter neck dress. There you are, Elias. Bagay na bagay sa kanya ang buhok na lagpas lang hanggang haba. Ang bango ng kusina. Hulaan ko, ikaw nagluto no? Gumuhit ang ngiti sa labi ni Elias. Please sit down and join us. Sakto ang dating mo, hindi pa kami nagsimulang kumain. Sakto talaga dahil gutom na ako. At agad umupo ang babae. Pumesto sa upuan sa pagitan nilang dalawa. Swerte ko naman, nagkataon pa nagluto ka ng specialty mong adobo. Pakiramdam niya sa isang iglap, naging hangin siya sa paningin ni Elias. By the way, Nash, this is Glyza. Nanatili ang matamis ng ngiti sa labi ng babae. Hi, I'm Natasha. Nice meeting you, Glyza.
Panandalian at tila napipilitan niyang tinanggap ang kamay ng babae. Tila naman di yun napansin ito. Muli itong bumaling kay Elias. Kailan ka pa bumalik? Tanong nito sa lalaki. Ba't di mo ako sinabihan? Noong nakarang araw pa. Ang daya mo, hindi mo sinabi. Tila naman di yan pinansin ni Elias. You want rice? Hindi na magawang matapos ni Glyza ang sasabihin nang unahan siya ni Tasha. Oo naman, alam mo naman matakaw ako lalo na kung luto mo. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Elias sabay ng paglagay ng kanin sa plato ng babae. Adobong ulam ko, halagyan mo ng sarsa. Napasandal sa upuan at nakahalokip-kip si Glyza na makitang pinagsandok nga ni Elias ang babae. Di niya magawang malukot ang muka. Sa isang iglap na sira magandang araw niya. Wala bang kamay ang babae para ipagsandok pa siya ni Elias? Pero isang tanong ang pumukaw sa isipan niya. Sino ba si Natasha sa buhay ni Elias Villanueva? Ramdam ni Glyza na rin di siya sa malakas sa tao ni Natasha. Nang di siya makatiis, tumayo siya sa pagkakaupo. Agad niya nakuha ang atensyon ng dalawa. Natigil sa pagtawa si Natasha. Gumuhit din ang pagtataka sa mukha ni Elias. Pupuntahan ko lang ang mga bata. Walang kangiting-iting wika ni Glyza. Nang tuluyan siya makatalikod, lalong humapti ang kanyang puso. Pakiramdam na ngasim ang kanyang sikmura. Di mawari ang emosyon. Basta't alam niya anumang oras, tutulong kanyang luha. Hey, are you alright? May problema ba? Hindi mo na ginalaw ang pagkain mo. Si Elias. Pinilit na lang ni Glyza ang ngumiti. Hindi ba sinabi ko sa'yo magda-diet ako? Sige na, pupuntahan ko lang mga bata. Bumalik ka na sa bisita mo. Siya na lang pakain mo, total paborito daw niyang luto mo. Gumuhit ang gatla sa noon ni Elias. Teka lang, are you jealous with Nash? Hindi ah. Wait nga, ano nga ba talagang pangalan nun? Nash o Natasha? Natasha, but I used to call her Nash. Eh di wow. Sige na, bumalik ka na sa Nash mo. Mapaklan niyang turan sabay talikod niya at muling pagkakabang. Tila lalong kumulo ang dugo ni Glyza. Natasha naman pala talaga ang pangalan, pero may nalaman pang I used to call her Nash. Sandali nga lang. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay para mapahinto siya. Mag-usap nga tayo. At ano naman pag-uusapan natin? Nagbuga ng hangin bago siya marinig salita. Wala kang dapat ikaselos kay Nash. She's just Hindi ako nagsiselos, no? Mabilis siyang turan bago pa nito matapos ang sasabihin. Fine. Kung hindi, pero bakit ka umalis? Kasi nga pupuntahan ko ang mga bata. Hinuli ng lalaki ang kanyang tingin. What for? Para saan nga ba? Di rin magawang sagutin ni Glyza ang tanong na yon. Umawang ang kanyang labi para gumawa ng palusot pero di na siya nagtagumpay nang marinig nila ang pagtawag. Daddy! Bago pa makahuma, mabilis nang yumakap ang batang si Jiho sa kanyang ama. Tumigil sa tabi ni Glyza ang batang si Jared. Parehong nakasuot ng ternong pantulog ang mga bata. Parehong superhero cartoon characters ang disenyo ng damit. How was your night? We just woke up. Marahan tumango ang lalaki. Kumain na ba kayo? Umiling naman ang bata bilang sagot. Let's go to the kitchen then. Tara na. Hindi ka pa nagsimulang kumain kanina. Alam ko gutom ka na rin. Buntong hininga na lang si Glyza ang sumunod sa tatlo. Totoo ang tura ng lalaki. Kanina pa siya gutom pero ayaw niya makita ang mukha ng panauhin ni Elias. Gayit pa man wala siyang maidadahilan kahit wala na siyang mapagpipilian kundi sumunod na lang sa kanila. Pagtitiisan niya na lang ang mukha ni Natasha. Nang makabalik sa dining area, naroon pa rin ang babae. Agad nila nakuha ang atensyon nito at nang mapunta ang tingin niya sa bata, gumuhit ang tanong sa mukha nito. They are my kids. Kids? Tila di makapaniwalang tanong ng babae. Yes, this is Jiho. Ah, and this is Jared. Gumuhit ang alanganing ngiti sa labi ni Natasha. I was surprised. I didn't know. Di niya nagawang matapos ang sasabihin. Oh, is she the mother? Pinilit na lang ngumiti ni Glyza. Ngayon, alam mo nang teka niyang nilalandi mo. Ugong ng kanyang isipan. Ang daya mo! Tila nagmamaktol na wika nito. Kung akala ko hindi ka pa kasal, ba't di mo ako sinabihan? Nagtaas gilay si Glyza. Ganun ba ito ka-importante para ipaalam dito mga ginagawa niya? Ikaw ha, naglilihim ka na sa akin. Muli pang tura ng babae. So kailan kayo nagpakasal? Gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Glyza. Pakiramdam niya ay nagawang ipaalam sa babae anong posisyon niya sa buhay ni Elias. Pero ang munting ngiti ay naglaho na magsalita ang lalaki. Actually, we're not yet married. Magpapakasal pa lang. Binigyan niya to ng peking ngiti.
Marahang tumango si Natasha. Bago pa may makaimik sa kanilang tatlo, nakuha ng atensyon nila ang batang si Jared. I'm already hungry. What do you want, young man? Agad na tanong ni Elias. Do you like this? Tuluyan ang napuntang atensyon ni Elias sa mga bata. Todo asikasa sa kambal, kaya naman sa isang iglap, tila naging hangin sa paningin nito si Natasha. Tila naman gustong pumalakpak ni Liza. Sa wakas, di ganon kaingay ang babae. Your kids are so adorable. Napaikot ng mata si Liza nang muli sumabat sa usapan ng bisita. Akala niya mananahimik na to hanggang sa matapos ang kainan. Can I invite you guys on a vacation? Napaawang ng labis si Liza. Aniya sa isip, napakaepal ng babae para iyain na mag-ama sa isang bakasyon. Tila lalong tumaas ang presyon niya sa naging sagot ni Elias. Sure. Walang nagawa si Liza kundi sumama sa bakasyon na sinasabi ni Natasha. Mukha rin gusto ni Elias sa maikling bakasyon na yon dahil nag-abala pa tong puntahan ng ama niya para ipagpaalam silang mag-iina ng personal. Ayaw niya sanang sumama dahil parang nasusuka siya sa pagmumukha, kilos at salita ni Natasha, pero may bahagi ng puso niyang hindi papayag na masolo nito si Elias. Para siyang mababaliw kaiisip, anong gagawin ng dalawa sa bakasyon sakali magsolo sila? Di na rin niya maintindihan ang sarili. Kung pwede niya lang ikadena si Elias, ginawa niya na. Welcome sa vacation house ng mga Villanueva. Matamis ang ngiti ni Natasha sabay ng paglahad ng kamay sa dalawang palapag na bahay. Napataas ang kili ni Liza. Kung pag-aari pala ng Villanueva ang vacation house, bakit itong umaastang may-ari? At ito pang may gana mag-imbita. There's a playground over there. Bulalas ni Jiho na makitang palaruan sa gilid ng bahay. You can play there if you want. Let's go and play, Jared. Puno ng excitement, hinawakan ni Jiho ang kamay ng kambal. Kakarating lang natin Just let them go if they want to play. Saway naman ni Elias. Mabilis sinina ni Jiho ang kakambal niya. Tila tuod namang nagpatianod ang isa. Tara, tuloy tayo sa loob. Magiliw ang mukha nito ngunit hindi talaga magawang matuwa sa kanya ni Liza. Di ko iwan ng mga bata. Mula nang mawala ang mga to sa airport hanggat maaari ayaw niyang mawali ang mga bata sa paningin niya. Hinawakan ni Elias ang likod niya. Giniya siya tungo sa malaking pinto ng bahay. Don't worry about them. May taon ako sa paligid nakabantay sa seguridad natin. Di maiwasan ni Liza ang igala ang paningin. Nang walang umimik sa kanilang dalawa, muling nagsalita ang babae. What can you say with the house, Elias? Ayos naman. Bukod sa magandang view, dahil tanaw ang bahay, modern din ang estilo. Well, last year lang to natayo. Habang patuloy sa paglalakad, nagpatuloy din sa pagsasalita ang babae. Plapa is planning to build 4 vacation for the 4 of you. Sa ngayon, napatayo ng 3. Ongoing naman yung para kay Blumentritt. Papa, di maiwasang buwalalas ni Raya. Malakas ang kutob niyang si Don Placido Villanueva ang tinutukoy nito, pero gusto pa rin makasiguro. She's referring to my father, sagot ni Elias. Ba't Papa ang tawag ni Natasha kay Don Placido? Ganon ba ito kalapit sa pamilya Villanueva? But anyway, balik tayo sa sinasabi ko. Papa wants to build 4 houses, yung pareho daw disenyo para walang selosan. I agree with him, kaya lang sabi ko mas maganda kung di lang 4 ang itayo. Since malapit sa dagat, may potential ang lugar sa business. Napatango si Elias. Yeah, nice. Pwedeng rentahan ng mga bakasyonista. Lalong tumamis ang ngiti sa labi ng babae. Papa is asking me a proposal for that. I know you can do it. Congrats in advance, Nash. Di na naiwasan ni Liza na mapasimangot. Sa isang iglap mukha na naman siyang hangin at ang lukot na mukha hindi na walang makaligtas sa paningin ni Elias. What's wrong? Gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. Wala to. Nasusuka lang ako. Nasusuka sa katabi mo. Gusto niyang sabihan pero pinili na lang wag isatinig. Halika nga. Agad siyang inalalayan ni Elias tungo sa sofa. Na makaupo, bumaling to kay Natasha na makikita sa mukha ang pag-aalala. May malapit pang hospital dito, Nash? Bago pa masagot ng babae, mabilis ni Liza na hawakan ng kamay ni Elias. Wag na! Di ba ako kailangan dalhin sa ospital? Nahihilo lang ako gawa ng biyahe kanina. Totoo yon. Medyo nakaramdam siya ng hilo, ngunit habang pinapanood niya kung paano mag-usap si Elias at Natasha, parang gusto niyang masuka. Are you sure? Kaya mo talaga? Mas mabuti kung pumunta na lang tayo ng ospital, baka ano na yan? Di pa rin nawala ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Tila hinaplos ang puso ni Liza. Ayos lang ako. Baka kailangan ko lang ng pahinga. Mabuti pa siguro ihatid ko na kayo sa kwarto ninyo. Sabat ni Natasha. We will stay in one room.
Agad na wika ni Elias. Gumuhit ang pilang ngiti sa labi ni Natasha. At sa tingin mo, hindi ko alam yan? Di yun naiwasan ni Glyza ang panimula ng mukha. Sa inastang ni Natasha, hindi niya tuloy mawari kung dapat pa siyang makaramdam ng inis. I will carry you. Hindi na. Ngunit walang silbi ang pagtutol ni Glyza dahil nagawa siyang buhati ni Elias na parang tulad ng bagong kasal. Nang bumaling kay Natasha, di nakaligtas sa paningin ang lalong pagtamis sa ngiti ng babae. Lalo siyang nalito sa dapat maramdaman. Nagpatiuna ang babae sa pag-akyat. Matapos sa ilang hakbang narinig nila ang tapat na isang silid. Ito ang pinakamalaking kwarto kaya't ito ang bibigay ko sa inyo. Thank you. Wika ni Elias sabay ng pagpasok sa loob ng silid. Di na sumunod sa kanila si Natasha. Nanatili lang din nakabukas ang pinto. Sana maging okay ka rin agad, Glyza, para ma-enjoy niyong bakasyon. Bahagyang pagtango na lang ang naisukli ni Glyza. Huwag niyo nang alalahanin ng mga bagahe ninyo. Papakit ko na lang sa katiwala. Huwag niyo rin alalahanin ng mga bata. Tight naman ang security dito. Thank you, Nash. Nang sumara ang pinto ng silid, agad na napabaling si Elias sa kanya. May masakit ba? Saan? Matamantong nakatitig sa kanya na parang alalang-alala. Ayos lang ako, medyo nahihilo lang. Totoo naman talagang nahihilo siya, pero di na iwasang makonsensya ni Glyza dahil nakikita niya ang labis na pag-aalala ng lalaki. Sigurado ka, okay ka lang? Mas mabuti yata dali na lang kita sa ospital eh. Marahang hinaplos ang kanyang buhok. Tila nakaramdam ng kaginhawaan si Glyza sa ginagawa nito. Napapikit siya. Gusto niyang namnamin ang sandaling iyon habang silang dalawa lang ng lalaki. Habang nararamdaman niyang haplos na lalaki, tila nakaramdam siya ng kapayapaan hanggang namalayan lang ni Glyza na ginupo na siya ng antok. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.